including Hello guys! Welcome back to our channel, Mers and Family. So, kumusta na kayo mga kala familia? Ito si Mers and Family, nagbabalik. So guys, late upload na po ito. So, kaya ko siya, ano lang ito voice record lang ito guys. Kasi mga ganap ito nung Ramadan time. So, napaka-late upload na talaga ito. Pero, anyway, baka ma-enjoy nyo pa. So, ito yung mga niluluto kong isda during Ramadan time. Tsaka, hindi mawawala sa amin yung cucumber. Uy, kung sa Korean pa. So, hi everyone! Sorry guys, hindi ko na maalala kung anong date ito, anong araw ito. Basta during Ramadan ito. Lahat ng mga ganap dito, during Ramadan time. Pero ang naalala ko nito, dito lang ito sa neighborhood namin. Pumupunta ako sa KT cellphone store o shop kasi nagbabayad ako ng bill MJ nakis. At pagkatapos dumiretso ako sa bangko dahil nag-update ako ng bank account ni MJ. At pagkatapos naman ay dumiretso ako sa Gwangmyeong City. So dito pala ako dumaan. Ito yung Gwangmyeong KTX station. So dito mo matatagpuan ang pinakamabilis na train. Try to research guys kasi ang alam ko ang pinakamabilis na train ay nandito sa South Korea. So ito yun. So ito yung station. So napakaganda. Dito ako sa loob, kasi nag-bus ako, tapos yung bus kong sinakyan hanggang dito lang. So, kailangan ko ng mag-double ride papunta doon sa Gwangmyeong City, kasi marami din akong transactions doon. Busy kasi si Daddy Abdullah, kaya mag-isa ako. At pagkatapos ng aking mga transaction, nagpa-therapy ako sa aking neck problem at saka frozen shoulder. So, nandito ako habang ako ipapunta doon sa bus stop. Ayan, video muna tayo. Grabe, ang bilog-bilugan ng mukha natin dito guys. Diyos ko. So, nakasakay na nga ako ng bus papuntang Gwangmyeong City. So, ito yung mga dinadaanan namin. So, papakita ko sa inyo yung train. Ayan na yung train yung nakalagay na white and blue color. So yan, pag nakalabas na yan dito sa station, grabe, super bilis yan guys. At pag nasa labas ka, mabibingi ka sa lakas ng parang eroplano din. Ganyan. Yan. So nakasakay na tayo dito ng bus. Yung bus na parang nag-stop dahil sa signal. So, ayan na, luto na naman tayo ng isda. Hindi ko alam mga pangalan ng isda dito sa South Korea. Pero alam ko yung niya, yung nakikilala ko siya ng isda dahil hindi siya masyadong maamoy pag niluluto mo. Yung ibang isda, hindi malansa kasi, kaya hindi ako gaano kumakain talaga ng isda dito sa South Korea. Depende na lang sa pagluto. Kung talagang masarap at walang amoy na pagluto, kakain ako. Ayan. Wala akong ibang ginawa kundi luto ng luto during Ramadan kasi para sa dinner. So ngayon, meron tayong saging na hilaw. Oh my God. Nilaga ko yung saging
So, ang dami-dami, no? Pero, nilaga ko to kasi ayaw ko siyang mahinog. Kaya, nilaga ko siya, kumbaga, isahan ng paglaga ko dahil nakaisip ako ng paraan para makain ko siya na hilaw. Pagkaluto nito, pinalamig ko siya. Tapos, binalot ko sa plastic. Pagkatapos, ay ilalagay ko ito sa ref. Pag sa atin kasi, pag ganitong luto, tapos diretso kain, sobrang napakasarap dahil fresh. Pero pag nakalagay na sa freezer, pag naka-frozen na siya, medyo nag-iiba na yung lasa. Pero kung i-steam mo, parang ganun pa din. Saging pa din yung, yung lasa niya. Ganyan lang kasi ang hirap-hirap kayang kumain ng ganitong saging dito sa ibang bansa. So, para-paraan lang. In-order ito sa, sa online. So, duha jud siya kasipi. Ang ako ang gipalit. Pero tingita pa jud na bawa jud gihulat nga babog na. Wala, purado kayo. Excited. Pero pinapalamig ko pa kasi siya kasi nilalagay ko siya sa freezer. So, naka-frozen. Kasi ang mga binibili kong naka-frozen na, kasi yun, hinog na. Ayaw ko kumakain ako ng hinog, pero mas nagki-crave ako ng tawag nito, ng nilagang hilaw, tapos isaw-saw sa ginamos. Ginamos with sili, pero wala akong ginamos dito. Buti na lang may bagoong alamang. So, yun lang ang pinagtsatsagaan ko. Ayan, pinapasok na natin sa plastic. So, apat-apat talaga ang laman yan. Grabe ako makakain ng saging no, 4. Kaya bilog na bilog ang mukha ko. Tamang-tamang nagpa-therapy ako ng aking neck. After therapy, namamaga ang mukha ko. Sabi naman ng doktor, hindi yan taba. Nagmanas. Namamaga ang mukha ko dahil daw sa hindi masyadong nakapag-flow yung blood. So, kaya siya namamaga. Kaya, dapat hindi ako kakain ng matigas. Pero, paano kasi? Ang sarap nito eh. Pero, apat-apat talaga kasi gusto ko tuwing diretso i-steam ko siya, ilagay ko siya ipainit ko lang siya sa oven. Apat-apat, ubusin ko talaga yan. Pero nung namaga ang mukha ko, 2 lang kinakain ko dahil natatakot ako eh. Pero wala talaga eh. Maghahanap lang talaga tayo ng paraan. Ganyan. Kasi, naglalaway ako sa mga nagbablog. Ang daming nagbablog na kumakain ng ganitong saging na nilagang hilaw. Tapos, sinasawsaw sa ginamos na may suka at may sili. Grabe. Kaya naisipan kong mag-try nga. Hinahanap ko sa online. Uy, meron pala. Ayan. So, hanggang ngayon meron pa sa freezer ko. Tapos, bibili uli ako Bibili uli ako pagka naubos ko na. Ako lang naman kasi kumakain. At saka kunti-kunti lang kinain ko kasi naglo-low carb ako ngayon. Pero hindi ko talaga ma-perfect yung low carb. Lang talaga yung no rice. Tapos yung mga, kasi yung saging, kamote, gabi, karlan, balanghoy, lahat yan. Carb lahat yan. Pero wala tayong magawa. Kunti-kunti lang. Lahat ng mga tinitake na. Ilagay na natin dito yung aking banana saba. Inaamang dito ko ang guys. Kani siya frozen. Pero kaso lang hinog siya. So, pero tinatry ko pa din isawsaw sa bagoong to pag may bagoong ako. Ayan. Pero ngayon, nakakita na ako ng saba na talagang hilaw na yan. Ayan na, naka-freeze na guys. Nasa freezer na siya. So, anytime na gusto kong kumain ng nilungag nga saging, kuha rata diri. Unya ato rang i-steam. Ganito lang talaga pag nasa ibang bansa, para-paraan. Gano'n naman talaga pag nasa ibang bansa. Halos frozen, lalo na pag
walang available talaga. Magtiis tayo sa frozen. Bibili nga ako ng malunggay. May malunggay akong nakita pero frozen, pero okay lang.